Sino ba ang pari ngayon? Bakit? Kung ang pari ay magaling, magsimba ako. Kung hindi magaling, sa SM na lang ako. Ano ba yan? Kung ang pari ay bata, ay masyadong bata, wala siyang experience. Kung matanda, ambot sa imo, parang dinosaur ang pari natin ngayon. Kumabang sermon niya, tingnan mo, boring si Father, natutulog kaming lahat. Kung maiksi ang sermon, hindi siya prepared. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdang siya sa angganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubo ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at sumigaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kami sa amin. Po kayo sa amin. Na makita sila ay sinabi niya, umayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantala sila ay naglalakad, gumaling sila. Namapunan ng isa na siya ay magaling na. Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapat siya sa pahanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at umayo sa inyong lakad. Pinagaling ka dahil sa inyong pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang taong hindi marunong magpasalamat, hindi maliligtas. Ulitin natin, ang tao hindi marunong, hindi. Sige, marunong ba kayo magpasalamat? Sa wikang English, Tagalog, Cebuano, Ilocano, Agyamanak, Bicolano, Diyos mabalos, Italiano. Hindi marunong. Kung hindi kayo marunong magpasalamat, di maliligtas. Italiano, grazie. In Chinese, Chowking sa tanang. Mga kaibigan, dapat tayo marunong magpasalamat. Sa gospel natin ito, sa paglalabay ni Jesus, pupuntang Jerusalem, dumaan sa isang nayong sa Samaria. Abay siyang pumasok sa nayon, may 10 ketongin na sa malayong konti na sumigaw ng malakas. Eh siyempre, pag sumigaw ng malakas, hindi na pwede nang sumigaw ng mahina. Kaya nyo, sumigaw ng malakas. Ketongin ba kayo? Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, talaga nakasulat. Sumigaw ng malakas, 2 beses, sumigaw, Panginoon, maawa ka sa amin. Bakit sumigaw na sila? May 2 dahilan. Unang sa lahat, walang ibang pag-asa sa kanilang buhay, kundi si Kristo. Kasi ayon sa batas ng mga Hudyo, ang mga ketongin ay consider na malaking makasalanan. Dapat mabuhay sa malayo sa mga tao, dapat ang kanilang damit, old clothes, nasira pa, dapat may bell, at dapat silang sumigaw, lumayo kayo, marumi ako, huwag kayong lumapit sa akin. Sa madaling salita, ang mga ketongin sa panahon ni Jesus, parang
patay na buhay o buhay na patay, basta living dead. Kaya ang uling paghasa nila si Kristo, ang sigaw nila, Panginoon, kaloy kami Ginoo. Ano, nasaan tayo? Sa Maynila. Kaloy kami Ginoo. Ang pagdarasal na ito ay pumasok sa misa. Di ba sa simula ng misa, anong pagdarasal natin? Panginoon, maawa ka sa amin. Ito ang sigaw ng mga 10 ketongin. Ito isang sigaw. Kasi paminsan, napansin no, hindi ang choir natin, okay ang choir ng El Shaddai, napakagaling kayong lahat. Palagpakan po natin. Talaga. Pati sa Roma, galing Roma ko, Italy, hindi ko nakita ng choir ng ganito. Super galing. Amen? Pero paminsan, madalas sa iba't ibang simbahan, they don't understand. Yun ang Panginoon maawa ka sa amin. Isang sigaw. Kasi paminsan, Panginoon, maawa ka. Kasi simula pa lang ang misa, pero lahat ay natutulog. Nagmimisa ko sa isang simbahan dito sa Parañaque. Once a week, ang choir nila, wala kong personal, no? Puro matatanda. Ang bunso nila, ang tinatawag nilang bunso, 75 years old. Yun ang bunso. Kaya tinatawag ko sila, ang dinosaur choir. Ang choir ng mga dinosaur. Talaga, ang Panginoon, maawa ka. Sa simula ng misa, alas 6 na madaling araw, sa misa, di ba, umaga, ang kanta nila, malapit na naman, lumubog ang araw. Lumubog ang araw, alas 6 na madaling araw. Tapos paggabi, pagising sa umaga. Parating mali ang kanilang kanta. Kung may libing, misa sa mga yumao, they sing, This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be... May patay dyan. Umiyak lahat ng kamag-anak. Tapos, rejoice and be glad in it. Kung may kasal, ang kanta nila, abang ang bride pumapasok sa simbahan, sa red carpet, ang kanta nila, hindi kita malilimutan. Sabi ng bride, hindi kita malilimutan, kasal ko, tapos hindi kita, dinosaur choir yun. Tapos tuwing offertory, maganda naman kanta na yon. Kunin at tanggap. Maganda, no? Pero ang kanta nila parati, mulang Lunes hanggang Sabado, may kasama Linggo, kunin at tanggapin. Pagkalipas ng 20 taon, again, kunin at sabi ko, Panginoon, pakinggan mo silang lahat. Kunin mo silang lahat at tanggapin mo lahat ng dinosaur choir at kunin mo sa paraiso. Kaya, ito isang sigaw. Dapat talaga, Panginoon, maawa ka. Let's shout, Panginoon, Kristo, maawa ka. So, nang-experience ko to ang sigaw, kapag talaga desperado ka, ang pagdarasal mo, sigaw. I was in Giwan sa Samar, kasama ng mga seminarista. Magandang dagat doon, Pacific Ocean. So, sabi ko, siyempre, sikat ako. Sabi ko, hoy boys, marunong ko lumangoy sa Pacific Ocean. Tapos lumangoy. Biglang mga halong lumakas. Talaga lumakas ng lumakas. Malapit ako lumubog. Sabi ko, sa seminarista, sa bye-bye, Saklolo! Sabi, sumigaw, Saklolo! Sabi niya, Father, wait, selfie muna! Selfie. Kaya mamatay ako sa Giwan, mag-selfie ka dyan. Sabi ko, kung mamatay ako, mabuhay ka. Kung mabubuhay ka, ako, patay ka talaga. Ikaw at inyong selfies. Pangalawang dahilan, bakit sumigaw? Kasi sa malayo sila, bawal lumapit sa mga tao. Yun ang ayon sa batas. Kaya sumigaw ng sumigaw. Panginoon, maawa ka. Sa ngayon, si Jesus naman, naawa sa kanila. Sabi niya, punta kayo sa templo. Kasi wala ang simba. Punta kayo sa templo sa mga pari. Punta kayo dyan. Walang gamot. Basta punta kayo dyan.
Abang silang naglakad, ano nangyari? Silang lahat biglang gumaling. Alam niyo ba? Kung alam niyo ba, okay, tapos na. Bigla silang gumaling, kahit walang doktor, kahit walang gamot, kahit walang mercury drugs, bigla yung budget. Wow! Tingnan mo, kasi ang mga ketong, alam natin, mawawala ang kanilang daliri, mawawala ang kanilang balat. Nakita ko sa Kuyon, sa Palawan, may isang leprosy island, tinatawag natin Kuyon. Noon, ang mga ketong, nagtitipon-tipo sa Kuyon. Napunta ko doon, nakita ko ang simeteryo, libon-libon na mapatay na ketongin. Tapos sa simbahan, ang mga pari sa simbahan sa Kuyon? Ang mga Jesuita. Kasi sila nag-volunteer. Kasi alam nila noon, lahat ng pari na pumunta sa Kuyon, hindi bumalik. Kasi sila lahat mamamatay dahil sa keton. Ang mga Jesuita laman. Ang mga Dominicans, takot. Ang mga Francescano, takot. Ang mga Diocesano, takot. Ang mga Jesuita, hindi takot. Kaya, nakita ko doon, ganitong talaga terrible ang sakit ng keton. Walang daliri, ang isang walang ilong. Kung magkaroon ng ganong ketongin, wala kong ilong. Walang tenga. Tapos biglang, silang ang 10 gumaling. Masaya na masaya. So, 9 of them, siyam, umuwi agad. Masaya, mag-celebrate agad. Mag-lechon, let's celebrate, video okay agad. Isa na lang. Isang Samaritano. Sabi nila, taga-Samar to, hindi taga-Samar, taga-Samaria. Isang Samaritano na ayon sa mga Hudyo, ang Samaritano ay dayuhan, stranger, foreigner, katulad ko. Sila lang ay bumalik. Kaya sabi ni Jesus, bumalik para magpasalamat. Sabi ni Jesus, gumaling ka dahil sa inyong pananampalataya, maliligtas ka. Kaya sabi ko kanina, ang tao hindi marunong magpasalamat, hindi. Kaya, yun ang marunong nagpasalamat, yun ang Samaritano na bumalik, naligtas. Ang siyam, hindi. Kaya dapat tayo araw-araw mapasalamat. Kahit anong nangyari. Sa mga magulang natin, pasalamat po. Sa mga anak natin, salamat po. Sa mga ministro ng simbahan, sa lahat ng choir, salamat po. Kahit anong nangyari, salamat. Salamat. Halimbawa, may salary increase, salamat. Walang bagyo, salamat. Patay na si Father Paulo, salamat pa rin. Wala siya. Para may ang misa natin. Sa 10 ketongin na gumaling, isa na lang ay marunong nagpasalamat. Sa simbahan nating Katolika, ganito ang statistic. Bawat 10 Katoliko, iisa lang na nagsisimbang araw-araw. Ang linggo-linggo. Ang siyam, walang oras para sa Panginoon. Ang misa sa wikang Griego ay Eucharistia. Ano ibig sabihin ng Eucharistia? Pagpapasalamat. So, bago nandito tayo lahat ngayon, upang pasalamat sa Panginoon. Magsisimba ba kayo linggo-linggo? Tapos may iba naman, sino bang pari ngayon? Bakit? Kung ang pari magaling, magsimba ako. Kung hindi magaling, sa SM na lang ako. Ano ba yan? Kung ang pari ay bata, ay masyadong bata, wala siyang experience. Kung matanda, ambot sa imo, parang dinosaur ang pari natin ngayon. Kumabang sermon niya, tingnan mo, boring si Father, natutulog kaming lahat. Kung maiksi ang sermon, hindi siya prepare. Kung malaki ang kotse ni Father, ayan ang offering namin. Tingnan mo ang ginawa ni Father. Ang binili niya, ang magandang kotse, Pajero Safari. Kung motorsiklo lang, patay gutom si Father Paulo, wala siyang pera pambili ng car. Kung kaibigan ng pari ng mga babae, ayan, babaero si Father. Kung kaibigan ng mga lalaki, ay lalakero si Father. Kung kaibigan ng mga bata, meron kami isang simbahan sa Cavite. Nandito mga kapatid, taga-simbahan na. Nasaan kayo? Taga-Salawag. Nandito ba kayo? Kayo po? Ayan. Yan, kapatid namin. Sa simbahan na yun, yung pinakalaging simbahan sa buong Cavite,
100,000 na Katoliko. 100,000. Totoo, di ba? 100,000. Tapos, ang nagsisimba tuwing linggo, sa chapel, sa anticipated, at saka sa simbahan, 10,000. Marami, pero 10,000 lang. So, 10,000 nagsisimbang tuwing linggo. Lalo pa mga kapatid natin ng El Shaddai, di ba? Walang tigil, rain or shine. And what about the 90,000? May palusot. Umuulan kasi, umaraw kasi, may traffic kasi, may toothache kasi, kasi. May oras para sa mall, may oras para sa sinehan, may oras para sa Pokemon Go. Sa Pokemon Go. Sa simbahan, sa amin, nakita ko, ang daming bata na malapit sa simbahan na ganyan. Sabi ko, tingnan mo mga bata ngayon, bumabalik sa Panginoon. Father, hindi bumabalik sa Panginoon. Tingnan mo, anong ginawa nila sa simbahan? Ito isang gym ng Pokemon Go. Grabe talaga. So, see, 10,000 magsimbahang tuwing linggo, 90,000 hindi. Ano ibig sabihin na yun? Like the gospel. Like the gospel. One came back para magbigay ng papuri sa Diyos, and the other siyam, walang oras para sa Panginoon. Kayo na mga kapatid, may oras ba kayo para sa Panginoon o hindi? Hindi isang oras lamang. 10 oras. So, to finish, dapat tayong lahat marunong magpasalamat. I finish with the story. May isang magandang babae, pero makasarili na may isang boyfriend. Mabait ang boyfriend na yon. Naabang ng isang magandang regalo mula sa kanyang boyfriend sa kanyang birthday party. So pagdating ng birthday party, lahat ng regalo ay nandyan. So binuksan niya ang lahat ng regalo. Ng kaibigan niya, ng kamag-anak niya, ng pinsan niya. Tapos pagdating sa regalo ng kanyang boyfriend, inespekto niya isang iPhone 7, o kaya isang tablet, o kaya isang mamahaling kwentas. Tapos binuksan niya ng box, sa loob, may tinapay lamang, isang tinapay. Siyempre, bilang makasarili, nagalit sa kanyang boyfriend. Sabi niya, ito lang ang regalo mo sa akin, isang tinapay, wala kang respeto sa akin, at tinapon niya ang tinapay sa basurahan. Ang kawawa ang lalaki na yon, napunta sa basurahan, kinuha niya ang tinapay. Sabi niya, bakit ayaw mo to? Ay, tinapay lang yan. Hindi pa tapos. Tingnan mo, binuksan niya ng tinapay. Sa loob ng tinapay, may susi ng bagong kotse Fortuner. At saka may engagement ring na may diamond. Pero sabi ng lalaki, ang intention ko ngayon, to surprise you with a piece of bread na sa loob may susi ng bagong sasakyan para sa inyo at engagement ring because I want to marry you. Pero sa nakikita ko ngayon, you are not worthy of me. At umalis siya forever. What we learn from this lesson, paragi binuksan ang tinapay, malay mo, anong mayroong sa loob. Pero kung si Lola ang kasama nyo sa bahay, pag binuksan ang tinapay, anong meron? Ang kanyang postiso. To finish. Ganito sa buhay ng mga Kristiyano, ang tinapay na yon, ang ostya, ang banal na ostya. 9 out of 10 na mga Kristiyanong Katoliko, hindi Katoliko, kundi pampatay ng lamok. Hindi nagbibigay gala sa Eucharistia, hindi nagbibigay gala sa banal na ostya. Akala nila, tinapay lang ito, itapong ko sa basuraan. Hindi nila alam na sa loob ng tinapay na yon, pag binuksan mo yan, nandyan ang katawan at dugo ni, nandyan ang ating kaligtasan. Kaya mga kaibigan, ang tao hindi marunong magpasalamat ay hindi puriin natin si Yahweh El Shaddai.